Hahabulin na rin daw ng AMLAC o ng Anti-Money Laundering Council ang mga ari-arian ng mga mambabatas na di umano'y sangkot sa pork barrel scam. Nauna nang naglabas ng Asset Preservation Order ang korte para i-freeze ang mga ari-arian at bank accounts ng itinuturong utak ng scam na si Janet Lim Napoles. Ilang presidente ng mga di umano'y peking NGO, pati na ng ilang whistleblower, kabilang na si Ben Hurluy. May report si Lia Manyalak del Castillo. Hindi raw natatapos ang paghahanap ng hustisya sa pag-usig sa mga sangkot sa pork barrel scam. Sabi ni Justice Secretary Laila De Lima, dapat din daw mabawi ang perang nakulimbat. Kaya tinatrabaho na raw ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ma-freeze ang bank accounts ng mga sangkot na mambabatas at iba pang dawit dito. These are public funds, sa kaban ng bayan yan. In the end, dapat i-recover yan. That is really part of the integral process of exacting justice in anti-corruption cases. Kabilang sa mga pinasasampahan ng plunder ng Ombudsman si Janet Lim Napoles at mga senador na sina Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Dati na nilang itinanggi ang alegasyon. Ayon sa isang source, humihingi na raw ang AMLAC ng mga dokumento mula sa Department of Justice at sa NBI para suportahan ang hihingi nitong Asset Preservation Order. Habang inaantay ng DOJ ang sunod na aksyon ng AMLAC, inihahanda na nito ang sunod na batch ng mga sasampahan ng reklamo at meron pa rin daw kasamang mga mambabatas dito. May 2 sets na tinitingnan pa namin kung alin ang pwedeng unahin. Meron pang bagong mga kasi it's another batch, it's a new batch. Pero yung lawmakers, every batch, they're off to be new names. Kahapon, nauna nang naglabas ng Asset Preservation Order ang Manila RTC para i-freeze ang mga ari-arian at bank accounts ng itinuturong utak sa pork barrel fund scam na si Janet Lim Napoles. Naka-freeze din ang accounts ng pamilya nito, ilang presidente ng di umano'y mga peking NGO ni Napoles at maging ang account ng ilang whistleblower kabilang si Ben Hurluy. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.